po, Steffi here. Welcome back to my channel. Nagbabalik po pagkatapos ng medyo matagal na panahon. Pasensya na po kayo. Kailangan pong lumipat ng bahay, ng tirahan. Pero nandito na po ako. O diba? Welcome back po sa ating lahat. At ang ating tarot reading for today ay para naman po kay Miss Kim Chu. Okay, so single tarot read po muna tayo. Pang warm up. Okay. Ayan. At ito na po ang kanyang cards. Let's start. Okay. So, first card para kay Kim Chu. The Hermit. O, ayan. Bakit nagpapaka-ermitanyo? Okay. So, kailangan siguro muna ng time para sa sarili. Sabi nga nila, para hanapin ng sarili. Maraming katanungan. Kailangang masagot. Kailangang merong spiritual illumination. Kailangan may reflection. O, diba? Ayun, hahanapin muna daw niya ang sarili. Dahil maraming katanungan, kailangang malaman ano pa yung deeper purpose ng kanyang buhay. Yan si ermitanyo. Okay? Nagre-reflect lang siguro. What else? Going within. Ganon. Alright? Next. Kailangan din ng time or moment na mapag-isa tayo para makapag-isip-isip. So, maring ganun ang kanyang ginagawa. And then, sundan ng The Magician. Ganda naman. Okay, The Magician card. Very inspired, very confident. Buhay na buhay. So, pagkatapos ng pagiging ermitanyo, ito naman siya ngayon. Nagmamanifest, nagmamagic. Ano kaya yung gusto niyang maabot, yung gusto niyang ma-attain, ma-achieve, what else? Makamit. Ayan, kaya nagmamanifest. Kasi, anyway, ang lahat ng kailangan niya para makapag-manifest ay very available, very, what else? Very accessible, ganun, abot na abot. Nandyan ang mga kailangan niya. Kaya madali niyang makamit ito. Madali niyang maabot. Okay? Marading tao yung kanyang minamanifest. Alright. Next card. Wow. Strength card. O, ayan. So, syempre si strength card. Yan ang courage, ang bravery, at tibay, at tapang. Yan si Kim Chu. So, kung meron siyang pagninilay-nilay dyan sa first card, ito naman, lumabas siyang malakas, matibay. After all ng mga trials, ano man yung mga pagsubok na dumating, o ayan na siya, nahulma ng panahon, molded, stronger, ganun. Hindi na basta-basta nababangga, hindi na basta-basta na nahuhulog, nadadapa, or what else, nasisira, or nabibend, o yun, matibay na siya. Okay? Yun si strength card. Alright, next. Wow, the Fool. Ganda ng cards. Okay, the Fool card. So, aside from manifesting dyan sa second card, ito naman ang kanyang mga new adventures. So, sakto lang. Matibay na siya, matapang. So, kayang-kaya na niyang tahakin lahat. Ano man yung balakid, ano man yung makakasagabal, ayan, she doesn't care by hook or by crook, her way or the highway, kailangan niyang ma-attain yun, kailangan niyang subukan, kailangan niyang gawin. So, yan, hindi siya patitinag, basta kung ano yung gusto niyang gawin, that's it. Kahit may mga risk ito, may mga disadvantages, go pa rin. Yan, ganun siya ka-adventurous. Okay. So, if you can notice, so ayan, tingnan nyo. Diba naging brighter ang cards from the first card na medyo dark. Okay, next. Wow! Wheel of Fortune. O, ayan. Yan ang kanyang luck. What else? Ang fortune, ang turning point, ang breakthrough. O, diba? So, kung dati, nalugmok, nalungkot, broken-hearted, or whatever, ngayon naman pumapayagpag, nasa tuktok, nagtatagumpay, siya naman ang bida, ganon.
Okay? Yan si Wheel of Fortune. Alright, next card. Wow, the Empress. Oh, yan naman si the Empress. Parang Diyosa. Okay? Oh, ayan. So, as the Empress, mabait. What else? Abundant, blessed. Maraming blessings. Kaya naman may Wheel of Fortune dyan. O yan, paparating pa rin ng blessings para sa kanya. Okay? Pero worst case scenario, maring merong buntis sa family. Yan, wag naman muna sana siya. Di ba? Iyon. Basta, kabutihang loob, itong si Empress. Hindi lang prosperity, hindi lang fortune. Okay? Next card. The Hierophant. O, ayan, si Hierophant. Maring may pinipirmahan siyang bagong contract. Maring ding bagong program. Whatever na merong contract siguro na pinipirmahan. Otherwise, meron siyang nilalapitan or hinihingan ng payo, maaring politician, maaring ding pari na nagbibigay sa kanya ng advice, ng gabay, and kung ano man yung kanyang kailangan. Okay? At kung meron mang buntis siguro sa family, maaring merong kasal din. Yun. Okay? Next card for Kim, the Tower. Okay, so the Tower, yan naman ng mga unexpected na pangyayari or unexpected na bagay, hindi inaasahan na pangyayari. Anything goes, maring merong masira, merong maputol, biglaan, merong matatapos. What else? Yan si the Tower, parang ruins, gano'n, upheaval, violence. Basta, mga hindi ka nice na pangyayari. Okay? Na hindi maiwasan talaga. Alright, so last card para kay Miss Kim Chu. Last card na po. The Chariot. Oh, at least ang last card maganda. Chariot cards, ayan ang journey, ang travel, maaring marami pang travel sa buhay, or maaring nakabili ng bagong sasakyan para may pang travel. O, di ba? Ayun, siguro bonggang car, yung kanyang obsession. Obsessed siguro sa isang car, kaya nakabili ng bago. At, yan, pabiyahe-biyahe, maraming biyahe, mag-travel. At, kung ano man yung kanyang tatahakin daw na road, dahil dalawa dyan, alin man dyan, magiging successful siya. Okay? At gusto niya ng maction na buhay. Kaya ayan, yan si The Chariot. Ang pagiging maction, pagiging very lively, active, ganun. Okay? So, first card ni Kim ay ang pagiging ermitanyo, ang pagninilay-nilay, ang pag-iisip. Yan, pagpapakalayo-layo para makapag-isip-isip. And ang last card, ang kailangang mag-travel or magbiyahe para mag-unwind, diba? Para magliwaliw. Yan. Or maaring ang nakabili ng bagong sasakyan. Okay, so yun po yung tarot reading ni Miss Kim Chu. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.